Sa daan-daang minsan libong metro sa ilalim ng dagat, may mga nilalang na parang mula sa ibang mundo ang mga hayop na ito. Mula sa kailaliman, lumulutang silang parang zeppelin o hot air balloon na dilaw, pula, minsan lila o puti. Ang ilan ay may palikpik na parang tainga ng elepante sa ulo, habang ang iba ay naglalabas ng liwanag o transparent. Bigyan mo ako ng ilang minuto para pag-usapan ang mga cephalopod tulad ng pusit at pugita na mahirap bilangin ang mga braso at namumuhay sa malalim na dagat. Doon kung saan walang hanggan ang dilim at paminsan-minsan lang makita ang ilaw ng mga autonomous na rover. Ang mga organisasyon ng pananaliksik na sumusubok tuklasin ang mga misteryo ng mga bahaging ito ng karagatan na halos hindi pa napag-aaralan ay nakakasalubong ng mga anyo at anino na talaga namang nakakabaliw. Maraming hayop na ito, sa dilim, ay gumagalaw na parang kurtina o pumapadyak ng tainga na parang kay Dumbo, na para bang nilikha para magbigay buhay sa kakaibang kwentong pantastiko. Ang iba sa kanila ay umaabot ng halos 2 metro ang lapad kapag malaki na, habang ang iba naman na nasa abyssal plain sa lalim na lampas. 5,000 metro ay napakaliit. Lahat sila, kahit anong laki, ay may isang bagay na pareho. 100% kamangha-mangha sa ilalim ng dagat. Naidokumento ng research team ng Instituto M. Berry si Vampirototis infernalis, kilala bilang vampira ng kailaliman at bangungot na tanawin para sa marami. Kasabay nito, ang kanyang pulang balat na parang kurtina na nagdudugtong sa 8 braso na may tinik at madidilim na matang sumasalamin sa liwanag. Ang vampira ng kailaliman ay mistulang isang dambuhalang halimaw na parang kakalabas lang mula sa isang bangungot na gising. Gayunpaman, hindi akma ang pangalan ng cephalopod na ito. Si Vampirototis infernalis ay hindi mandaragit na sumisipsip ng dugo at sa kabila ng kanyang halos 30 sentimetrong nakakatakot na anyo, siya ay mapayapa at di mapaminsala. Dahil ang hayop na ito ay nabubuhay sa pag-anod na parang pulang payong sa madilim at kulang sa oksihenong tubig. May lalim na 6,200 at 1,200 metro at hindi lumalapag sa ilalim, hindi ito kayang manakit ng kahit anong nilalang. Ang mga vampira ng kailaliman ay pasibong mandaragit na kumakain lang ng snow marine. Ibig sabihin, mga nabubulok na organikong labi lang ang pagkain nila. Patuloy na bumabagsak ang mga piraso ng bangkay at dumi mula ibabaw papuntang kailaliman ng karagatan. Para makolekta ang snow marine padi na ito, nagpapalutang sila ng isang malagkit na sinulid na 8 beses na mas mahaba kaysa sa kanilang katawan. At dito dumikit ang mahahalagang tipak ng enerhiya na dinadala nila pabalik sa kanilang bibig. At ang vampira sa kailaliman? Ngayon, siya lang ang kilalang cephalopod na hindi nangangaso o kumakain ng buhay na hayop sa lalim na ito, kaya parang vegetarian na siya. Kung bakit binigyan sila ng pangalan na parang mula sa horror na pelikula, ay dahil kaya nilang kapag naramdaman nilang nanganganib sila, tulad dito, dahil sa presensya ng isang underwater rover na tinititigan nila sa liwanag nito, magpakita ng isang nakakatakot na postura na tinatawag na pineapple pose. Sa pagkakataong iyon, tinaas ni Vampira autotis ang mga braso niyang may tinik sa ulo, parang nakakatakot na hedgehog mula sa dagat. Sa ganitong pagkakakulubot sa loob ng kanyang napakalaking balat na parang manta, napoprotektahan niya ang kanyang ulo at halos naglalaho siya sa itim na ilalim ng karagatan. At tila hindi pa sapat ang kakaibang ugali o anyo nila dahil ang mga nilalang na ito ay itinuturing ding buhay na fossil. Lahat ng vampire autotis ay huling kinatawan ng orden ng Vampiromorphida. Kahit marami silang pagkakatulad sa pusit o pugita, malamang matagal nang lumayo ang kanilang mga ninuno milyon-milyong taon na ang nakaraan. Kakaiba rin, pero sa ibang paraan. Sa malamultong katawan na parang gulaman at hugis kampana, pinalitan ng pugita ang bentosa sa mga braso ng daliring palikpik. Dahil sa palikpik niya sa ulo, kasama siya sa grupo ng mga pugita ni Humbo at mga batang angler na naglalakad gamit ang palikpik na pwedeng tawaging huling boss. Mga cute na bagay mula sa kailaliman. Tumigil na ang mga pugita ni Humbo sa G na propulsyon at gumagalaw na lang gamit ang pagkontrata ng balat na manta o pagpalo ng palikpik sa ulo, kaya parang Mickey Mouse o elepante ang itsura nila. Sa maraming uri ng pugita ni Humbo,
na natukoy sa abyssal plain ng mga karagatan. Ang ilan ay nakita sa lalim na hanggang 7,000 metro. Kaya ang mga nilalang na parang multo ang pinakamalalim na pugita na alam natin. Sa 1,600 metrong lalim, nakita ng autonomous rover ni Venutylus ang isang uri ng Cerototide na pugita na may lawak na 1.3 metro na nagpapakita ng galaw ng buhay na kumot na nagbabago. Iniladlad niya ang 8 braso na parang suryal na toldang sirko na gawa sa malagilatinang tela, pinalalaki ng agos. Matapos magpakitang gilas ng ilang minuto sa ibabaw ng planeta, biglang lumayo at naglaho ang nilalang na parang mula sa ibang mundo. Minsan, taon ng pagsisid ang kailangan bago muling makita ang kapareho. Swerte, may kaparehong uri. Kahit may nahuli ng ilan, kaya natutunan natin ang anatomiya ng mga kakaibang nilalang. Bihira at saglit lang ang pagkikita, kaya misteryoso pa rin ang karamihan sa kanilang asal. Napansin lang natin na hanggang ngayon, lahat ng mga Cerototides na naobserbahan ay ganoon din. Habang hinahayaan nilang tangayin sila, parang mga bukas na payong na ilang metro ang taas mula sa sahig ng dagat. Wala pang naobserbahang ganitong mga pugita. Nakapatong sa ilalim, pinaghihinalaan pa nga na ginugugol nila ang kanilang buhay bilang matatanda sa paglutang-lutang sa tubig. Sa pambihirang pagkakataon, mula sa kahariang laging nababalot ng dilim, biglang lumilitaw na parang mula sa ibang mundo. Isang nilalang na ang mismong pag-iral ay tila hindi totoo para sa atin. Kapag wala kang lason o baluti at namumuhay ka sa isang bukas na kapaligiran kung saan maaaring manggaling ang panganib mula sa lahat ng direksyon, ang hindi mapansin ay isang kinakailangang paraan para mabuhay. Ang pugita na parang salamin na nagtatago sa pagiging malinaw at kita pa rin ang ilang loob ay lubos itong naunawaan. Maaaring kakaiba, pero mas mabuting hayaang dumaan ang liwanag sa katawan mo kahit nasa madilim na tubig ka. Pero ang mga ganitong uri ng pugita na parang salamin ay ginugugol ang karamihan ng kanilang buhay sa tinatawag na Twilight Zone, isang bahagi ng karagatan na matatagpuan sa pagitan ng 200 at 1,000 metro ang lalim. May ilang mahihinang sinag ng liwanag na mula sa ibabaw ay pumapasok pa rin sa kailaliman kahit di makita ng mata ng tao. Sa ganitong kapaligiran, hindi pa lubos ang kadiliman. Ang kakayahang magpalusot ng liwanag ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pangangaso o para maglaho sa paningin ng mga mandaragit na may pambihirang talas ng paningin na gumagala sa paligid. Ang unang pagkakataon na nakita ng mga koponan ng Schmidt Ocean Institute ang isa sa mga kakaibang nilalang na ito na parang kristal at malinaw ay noong 1978 at hindi pa talaga maganda ang kalidad ng larawan noon. Mahigit 25 taon na ang lumipas at mabibilang mo lang sa mga bentosa ng ika-10 bahagi ng galamay ng isang salaming pugita ang mga naging engkwentro. Sa kabutihang palad, hindi lang ito ang mga tanging transparent na cephalopod na maaaring hangaan sa kailaliman ng karagatan dahil marami ring mga pusit ang may ganitong kakayahan sa pagtatago. Mayroong humigit kumulang 60 iba't ibang uri ng malinaw na pusit na ang laki ay mula sa ilang sentimetro hanggang sa ilang metro ang haba. Karamihan sa mga natuklasang uri ay halos transparent maliban sa mata at isang glandulang panunaw. Ang kakato na nakuna ng kamera ng Embari Institute rover ay kahanga-hanga, matalino, kakaiba, kaakit-akit at cute. Sa mga galamay nitong nakaayos na parang palamuti sa ibabaw ng ulo nito, ang ibon na binigyan ng pangalan. Medyo bata pa ito, kaya sa ngayon ay mga 15 sentimetro pa lang ang haba nito. Ngunit aabot ito ng halos 3 metro kapag ganap ng adulto. Nakakagulat, nag-iiba ang anyo at ugali ng mga nilalang na ito sa paglipas ng panahon. Ang mga mas bata ay namumuhay sa dapit hapong bahagi ng dagat at kadalasang nakatayo ng patayo para mabawasan ang anino, habang ang matatanda ay bumababa sa mas malalim na bahagi ng dagat at may ilang uri na nagtatayo ng kaharian sa lampas 2 kilometro ang lalim. Siya ay batang pusit na may palamuting 10 sentimetro sa ulo at tulad ng lahat ng miyembro ng kanyang uri, ilalaan niya ang kanyang buhay sa unti-unting paglayo mula sa ibabaw at sa gayon palayo sa araw. Nang kunan ang mga larawang ito, siya ay nasa humigit kumulang 1,000
at 300 metro ang lalim. Ngunit ang kanyang paglalakbay patungo sa kailaliman ay nagsisimula pa lamang. Ang salaming pusit na may malalaking mata at 20 sentimetrong haba ay kalimitang nakikita kapag nasa hustong gulang sa lalim na 1,600 hanggang 2,500 metro. Kapag natatakot, napagmasdang nagbabago ng anyo ang ilang Totoenia pellucida. Kaya nilang magbago mula pahaba tungo sa malinaw, bilog na hugis na pununo ng tubig. Dito inilalagay ng nilalang ang kanyang ulo at galamay. Kapag hindi pa rin ligtas, gagamit siya ng huling paraan. Ang mga pusit na ito na may malalaking mata ay kayang magpasok ng tinta sa loob ng kanilang katawan at kaya nilang mag-anyong parang itim na bula na nakabitin sa dilim. Madalas, mabilis ang obserbasyon kaya mahirap agad matukoy ang espesye. Madalas ring agad magpadala ng video o larawan sa mga eksperto ang mga team ng biolohista kapag may nakita silang espesipikong espesye para kumpirmahin kung tama ang hinala nila sa natuklasan. Minsan, may nakikita silang talagang bago. Ang maliit na pugita na parang multo, payapang nakahiga sa 4,200 at 70 metrong lalim ay uri na hindi pa nailarawan o malamang hindi pa nakita noon. Tungkol sa pusit na ito, inilalabas niya ang malalaki at mausisang mata na parang periskop. Para sa akin, dapat siyang tawaging maliit at kulay ubeng nilalang na kaakit-akit. Ilang taon na siyang nakikitang nakabaon sa buhangin sa gilid ng continental slope at bulubundukin sa ilalim ng dagat, 1,300 metrong lalim sa karagatang Pasipiko. Karamihan sa mga espesyalista ay naniniwalang ang mga ito ay kabilang sa pamilya ng cuttlefish na nawala ang panloob na kabibe. Nalaman natin matapos ma-sequence ang DNA nila na ang mga hayop na ito ay kabilang talaga sa malaking grupo ng cephalopod na may 10 braso anuman ang grupo nila. Kung proteksyon ang pagiging kaakit-akit, baka bihirang mamatay ang mga bobtail na pusit. Sa madilim na kailaliman ng mga kaharian, walang araw, madalang ang pagkain. Kaya para sa mga pusit at ibang hayop sa malalim na dagat, mahalaga ang hindi pagiging mapili at pagkain ng kahit ano para mabuhay. Patunay nito ang malaking bangkay ng balyena sa ilalim, kung saan 12-dosenang pugita ang masayang kumakain. Ang nabubulok na laman ng malaking mamal ay nasa 1,000 metro sa ilalim ng dagat. Dahil sa pagtitipid ng enerhiya, tipid din ang kilos. Ang labis na paggamit ng enerhiya ay dapat gawing huling opsyon upang mapanatili ang reserba. Madalas magpalutang-lutang ang mga pugita. Hinahayaan ang sarili na dalhin ng agos habang kumukuha ng anyong parang lobo, balloon o parang hot air balloon. Kalmado at parang walang pakialam ang galaw nila dahil kulang sa reserbang lakas ang kanilang mga kalamnan. Dahil sa malamig at mataas na presyon, bumaba ang natunaw na oxygen sa tubig sa mas mababa sa 5, kaya halos imposibleng gumalaw ng mabilis ng matagal. Dugo ng lahat ng invertebrado, pati cephalopoda, ay nagdadala ng oxygen gamit ang hemocyanin na isang mayamang molekula. Ang tanso na nagbibigay ng kulay asul sa kanilang dugo at nagdadala ng oxygen nang hindi kasing epektibo ng hemoglobin na mayaman sa bakal, kaya pula ang dugo ng mga bertebrado at nagbibigay ng kalamangan sa mga isda para makatiis sa matagalang pagod. Siya, malinaw na ibinigay na ang lahat. Kabilang sa mga uri ng pugita at pusit na madalas makita sa 1,500, 2,500 metrong lalim at tila di humihinto sa ilalim. May ilan pa na may organong nagliliwanag. Pinaniniwalaang dahil sa pagsakop nila sa malalalim na tubig, ang ilang uri ay nagbago ng bentosa, naging maliliit na parol na parang palamuti sa bawat braso. Sa matinding dilim ng kanilang pamumuhay, ang paggawa ng liwanag ay mahusay na depensa. Kapag naramdaman nilang nanganganib sila, naglalabas sila ng malagkit at nagliliwanag na uhog mula sa dulo ng mga braso nila. Nagpapalito ito sa umaatake at inilalantad ang sarili. Ipinapakita ang presensya sa mga mandaragit na maaaring nagtataka kung ang kakaibang nagliliwanag na gumagalaw ay pwede bang kainin.
kapag sila ay naaabala ng makinang metal na gawa ng dalawang paaring uri na nakatira rin sa parehong planeta. Ang ilang pugita ay kaya ring iladlad ang lahat ng kanilang mga galamay upang mapuno ng napakaraming tubig na nagbibigay sa kanila ng anyong parang lobo. Ginagawa nila ito para mas mapansin at magmukhang mas kahanga-hanga kaysa dati. Huwag kalimutan, kapag namatay ang ilaw ng rover, wala ka nang makikita. Para baguhin ang akustikong katangian ng katawan nila at makatakas sa ilang cetacean na naghahanap gamit ang malalakas na tunog, sonar para lamunin sila. Kung iniisip mong mahirap ang pagsubok ng mga pugita sa dagat, tandaan na ang pinaka nakakatakot at malungkot ay ang pagsilang ng kanilang mga anak. Habang ibang uri ay nangingitlog at iniiwan ang mga itlog, ang babaeng pugita ay nag-iisa, nagtatago sa bitak ng bato, ikinakabit ang itlog sa kisame at pinapaypayan ito kahit hindi kumakain. Kaya naman, karamihan sa mga pugita ay namamatay kaagad pagkatapos ipanganak ang kanilang mga anak. Noong 2007 nagsasaliksik sila sa baybayin ng California sa isang batong nakausli sa 1,600 metrong lalim. Isang grupo mula sa sentro ng pananaliksik ng Embari ang nakatagpo ng isang pugita na binabantayan ang kanyang mga itlog. Para masubaybayan ang pag-usad ng incubation na ito, nagpasya sila na tuwing lulubog sila sa rehiyon, sasamantalahin nila ang pagkakataon na bumalik sa parehong lugar. Inalagaan ng pugita ang mga itlog niya ng 4.5 taon bago niya hinayaang mamatay ang sarili. Ito ang naging pinakamahabang panahon ng incubation na naobserbahan kailanman sa lahat ng uri ng hayop. Noong 2023, unang naitala ng Schmidt Ocean Institute ang isang pagpisa. Dahil sa sobrang cute ng baby pugita, mukhang kailangan ng ipaglaban ulit ng Dumbo, Bobtail at iba pang hayop ang kanilang titulo. Kung nalungkot kayo sa ending na ito, isipin nyo na lang para maaliw. Ang mga Vampiratotis infernalis ay hindi namamatay matapos magparami. Kakaiba sila kumilos kaysa sa iba. Kapag hindi kayo makatulog, ipikit ang mata at isipin ang dambuhalang pusit na may matang kasing laki ng bola ng soccer. Sila ang may pinakamalalaking mata sa kaharian ng hayop. Isipin nyo na itong mga nilalang na bihira makita ay napadpad sa dalampasigan o lumulutang sa dagat, may sakit o naliligaw. Sa kabila ng laki nila na maaaring lumampas pa sa 20 metro ang haba, mas kaunti pa sa bilang ng kanilang mga galamay ang beses na nakita sila sa kanilang natural na tirahan. Sa gitna ng mga nilalang na walang talukap, nabubuhay sila sa malalawak, itim, malamig at mataas ang presyur na tubig. Isipin mo ang kakaibang mga mata at itsura ng mukha ng pusit na hiyas. Hindi nabangga sa pinto ang Histiototis heteropsis na nahuli ng Monterey Bay Aquarium Institute. Hindi rin siya paulit-ulit na pinalo sa iisang bahagi ng ulo hanggang sa ma-deform ito. Yung mas maliit niyang mata ay nakabaon at laging nakatingin pababa, habang yung mas malaki ay lumalabas sa orbita at nakatingin pataas. Ang pusit na ito ay angkop sa kakaibang katangian ng malawak at dapit hapong bahagi ng dagat na tinitirhan niya. Namumuhay siya sa gitna ng tubig. Karaniwang nasa 401,000 at 200 metro ang lalim kung saan walang taguan sa karagatan. Kaya nakaangkop ang pusit sa panganib na maaaring manggaling sa lahat ng direksyon anumang oras. Gilid, harap, likod, itaas at ibaba. Habang ang kanyang maliit na mata ay naghahanap ng bioluminescent na kidlat mula sa mga nilalang sa madilim na tubig sa ibaba. Ang mas malaki niyang mata ay dalubhasa sa pagkilala sa mga aninong bumabalot sa mga nilalang sa itaas niya, gamit ang kaibahan sa mas maliwanag na bahagi ng ibabaw. Dagdag pa, mas naging kakaiba ang itsura ng pusit habang sumusulong. Lagi siyang nakatagilid sa halos 45 degree na anggulo para ma-optimize ang posisyon ng kanyang mga mata. Isipin mong ang balat niya, punong bioluminescent photophore, kaya parang higanting presa, ay kayang magpalit ng kulay depende sa liwanag. Sa ganitong paraan, halos tuluyang nawawala sa paningin ng biktima o mandaragit ang pusit na hiyas.
Kahit magaling sila, kaunti lang ang proteksyon nila laban sa balyena ng kasili. Mahigit 2,000 tuka mula sa kanila ang nakita sa tiyan ng malaking balyena ng kasili na napadpad sa dalampasigan. Wala sa mga pugsong nakita ninyo sa episode na ito ang umabot malapit sa ibabaw ng dagat para makita ang araw sa buong buhay nila. Lahat sila ay ipinanganak, nabubuhay at namamatay sa halos ganap na kadiliman. At gayunpaman, ang katotohanang may mga ganitong nilalang na nabubuhay sa libu-libong metro ng lalim. Pero kailangan kong sabihin na may mga kulay sa buhay ng maraming tao. At kung katulad ko kayo na sa tingin ninyo ay sobrang astig ng mga nilalang na ito, dahil nandito pa rin kayo, may magandang balita ako para sa inyo, o mas tama, para sa kanila. Sa buong mundo, patuloy tumataas ang bilang ng mga cephalopoda sa ibabaw at ilalim ng dagat. Dahil mabilis mag-adapt at oportunista ang mga nilalang na ito, sila ang nakikinabang sa kaguluhang tayo ang may gawa. Ang labis na pangingisda ay nagdulot ng malaking pagbaba sa bilang ng mga isda na kumakain sa kanila o kakumpetensya nila, at ang pag-init ng klima pati na rin ng mga karagatan ay tila pabor sa kanila. Iiwan ko na kayo sa magandang kasama sa dilim. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, maaari mo akong suportahan sa TP, mag-subscribe, i-activate ang bell kung hindi mo pa nagagawa, o sundan ako sa Insta. Pero, sa totoo lang, gawin mo lang ang gusto mo. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagpapalakas ng loob.